Ang scope and limitation of the study ay isang mahalagang bahagi ng anumang pananaliksik. Sa seksyong ito, ilalarawan ang saklaw ng iyong pag-aaral at ang mga limitasyon nito na mahalaga upang mas maunawaan ng mga mambabasa ang konteksto ng mga resulta at konklusyon ng iyong pananaliksik. Ang unang hakbang sa pagsulat ng scope and limitation ay ang pagtukoy sa saklaw ng pag-aaral. Dapat mong ilarawan ang pangunahing paksa na iyong sinusuri. Anong tiyak na aspeto ng paksa ang nais mong talakayin? Mahalaga na maging tiyak at may kaugnayan ito sa mga layunin ng pag-aaral. Kasama rin dito ang pag-identify ng mga partisipante ng iyong pananaliksik. Sino ang mga taong isasama sa iyong pag-aaral? Halimbawa, kung ang iyong pananaliksik ay tungkol sa epekto ng online learning sa mga mag-aaral, dapat ilahad kung anong grupo o komunidad ang iyong tatalakayin tulad ng mga estudyante mula sa mga pampublikong paaralan. Mahalaga ring ipaliwanag kung ano ang sakop ng pag-aaral sa mga aspekto ng oras at lugar. Ano ang mga lokasyon at panahon kung kailan isinagawa ang pag-aaral. Ang detalyadong impormasyon na ito ay makakatulong sa mga mambabasa na maunawaan ang konteksto ng iyong pananaliksik at kung paano maaaring makaapekto ang mga lokal na salik sa mga resulta. Ipaliwanag din ang mga limitasyon sa metodolohiya na ginamit. Mahalaga na ipaalam kung ang mga metodolohiyang ginamit ay may mga kahinaan, tulad ng maliit na sample size o hindi sapat na nasubok na mga instrumento. Ang mga limitasyon sa oras ay dapat ding talakayin. Kung ang iyong pag-aaral ay isinagawa sa loob lamang ng isang semester, maaaring hindi nito masalamin ang mas mahabang panahon ng pag-aaral. Dapat ipahayag ang mga posibleng epekto ng mga limitasyon na ito sa mga resulta ng iyong pag-aaral.